Sabi ng tatay ko sa amin ng ate ko, ining wala akong ginagawa. Niliguan ko lang yung bata pero wala akong ginawa. Apo ko na yun at hindi ko magagawa yun. 6 na babae kayong mga anak ko, kayo magpapatunay na hindi ganon si tatay. Sinasabi niya yun habang nangingilid yung luha niya pero hindi niya maituloy na umiyak. Year 2013, October 20, araw ng pamulong namin ng boyfriend ko. We settled things at both parents namin ipag-uusapan na yung kasal namin. So expected na nandun ang lahat. Pero ang pinagtataka ko, hindi dumating yung tatay ko. Alam kong darating siya kasi tinawagan ko pa siya nung gabi na to make sure na darating siya on time. Sanay naman ako na late siya palagi. Filipino time kasi yun eh. Just to make it clear na hiwala yung parents ko. So doon siya sa Manila nakatira at doon din nagtatrabaho. Dumaan na yung 4 PM at napag-usapan na ang lahat at tatapos na rin ang lahat. Naset na yung date at oras ng kasal at ang motive at ang ninong at ninang. Pero walang tatay ko ang dumating. Tinatawagan siya namin ng mga oras na yun pero hindi siya nasagot hanggang sa namatay na nga yung cellphone. Tampung-tampo ako nun sa kanya kasi baka siguro nalimutan niya. So nag-uusap kami magkakapatid at ang sabi namin na pupuntahan na lang namin kung ano ba talagang nangyari. Pero 11 PM ng gabi ng araw ding yun, naka-receive kami ng tawag mula sa pulis na nakakulong daw yung ama ko dahil ng rape. Agad kaming nagpunta nun sa Manila kahit na 10 oras na ng gabi. Nagmamadali kami na halos palipatin na namin ang van. Ang ate at ang asawa ng ate ko, ang 2 kapatid ko pang babae ang magkakasama ng gabing yun. Hindi kami mapakali sa biyahe. Tumigil din kami sa isang maliit na store para makabili ng makakain niya. Na kasi sigurado kami na gutom yung tatay ko. Pagdating namin doon, ang dilim ng lugar. Tulugan na rin ang mga preso. Tandang-tanda ko na ilang baitang ang hagdan na aakyatin para makalapit sa tatay ko. Namukaan ko agad ang tatay ko at nakalabas ang kamay niya noon. Naabot ko yung tinapay at kape sa kanya pero tinanggihan niya. At ang sabi niya sa akin, iningwag na kasi hindi ko rin yan makakain at kukunin lang yan sa akin. Halos pabulong niya yung sinabi sa akin. Awang-awa ako at naiiyak ako sa sitwasyon ng tatay ko pero wala kaming magawa. Binigyan din namin ng pasalubong ang mga pulis at nakiusap kami na baka po pwedeng ikain namin ng itay sa malapit lang at pinayagan naman kami. Agad naming niyakap yung tatay namin sa dami ng tanong namin ay hindi niya na kami masagot. Na kasi siguro hindi mag-sink-in sa kanya yung nangyari. Dinala namin siya sa malapit na kainan at in-order ng 3 klase ng ulam na gusto niya. Tubig, prutas pero wala siyang ganang kumain. Nakaposas ang kamay niya noon ng mga time na yon at may patrol na kabantay sa amin. Sobrang naiiyak kami sa sitwasyon na nakikita namin ng mga ate ko at hindi namin kayang tignan ng tatay namin sa ganun. Sabi lang sa amin ng tatay ko, ining wala akong ginagawa. Niliguan ko lang yung bata kasi nabababad at naglalandi ng tubig. Pero wala akong ginawa. Apo ko na yun at hindi ko magagawa. Sa dami yung mga anak ko, 6 na babae kayong mga anak ko, kayo magpapatunay na hindi ganun si tatay. Alam kong nagsasabi siya ng totoo kasi ramdam ko at tatay ko siya. Sabi ko na lang na kumain na siya pero wala daw siyang gana. Then sinabihan na kami ng pulis na iakyat na daw yung tatay namin. So kami hinatid na namin siya paakyat. Makipot na eskanita, madali matahimik bago siya pumasok noon sa jail. Kinausap namin ulit siya at nakiusap kami ng ilang minuto pa. Napansin namin ng mga kapatid ko na nakabalot ang towel lang kami ng ama ko. Nandun lahat yung cellphone number namin magkakapatid at ang mga pangalan namin. Sabi niya, kung ano man ang mangyari sa akin, patawarin niyo ako mga anak ko. Along ayaw naming umalis noon pero wala kaming choice. Iyakap namin siya at hinalikan sa pisngi at sinabi namin na huwag mag-alala kasi babalik kami at ilalaban namin siya. Pero hindi pa kami nakakalayo sa lugar ay nagsisigawan na. Muntik pa lang tumalo ng tatay ko sa building na yun at buti na lang inaagapan ng mga pulis. Hindi na kami nakabalik kasi bawal na talaga. Umuwi kami na dagdagang isipin namin sa kanya. Kinabukasan ay maaga kaming bumalik at 1 oras ang biyahe. At hearing niya nung time na yon. At matatandaan ko na nakikipag-usap siya sa mga piskal at sinasabi niyang wala siyang kasalanan. Kami ng mga kapatid ko naiyak kasi walang gustong makinig sa kanya. Na kasi ang tingin sa kanya ng lahat ay criminal rapist. Nakikinig ako sa mga pinag-uusapan nila at naririnig ko rin ang sinasabi ng bata. Unang sinabi ng bata, pinasukan daw siya ng ballpen. Then ikalawa sinabi niyang lapis daw pala. Doon kami parang nagtataka na hindi consistent ang sinasabi ng bata. Na kasi sa medical legally 100% na virgin ang bata. Yung ate ko na nagwawala. Ang buong akala kasi namin mauuwi namin ang tatay ko. Sinabihan kami na sa susunod na hearing ay umatenda lang daw kami. Habang pinipicturean ng tatay ko na naka-orange na damit. Nakatitig lang ako habang yung ate ko umiiyak at ayaw pumayag na picturean ng tatay ko sa ganung suot. May binabayaran rin kami sa loob para protektado ang tatay ko. At pati ang kwarto niya na maliit ay nagbabayad kami para safe ang mga gamit na binibigay namin. At sinisigurado namin na nakakatulog siya ng maayos. And to make the story short, nagkataon na yung ina ng bata na nagsampa ng kaso sa tatay ay hinabilin ng bata sa ate ko. Ang sabi niya wala daw mapapag-iwan na baka daw po pwede na ihabilin na muna. Nanggap ng ate ko yun kasi ang balak niya ay kausapin ng bata at i-record ang pag-uusap nila. At hindi kami nagkamali sa kutob namin. Sinabi ng bata na merong nagtuturo sa kanya sa mga sasabihin niya. At pagbalik ng ina ng bata, kinausap siya ng ate ko na iurong ang kaso. Hindi namin pinaalam sa kanya na may hawak kaming video. Sinabihan lang namin siya na ilalaban namin ang tatay namin kasi alam namin ang totoo. Nagpunta kami sa munisipyo kasama ang ina ng bata at sinasabing
iuurong na yung kaso. Sinabihan ng ina ng bata na kung iuurong ang kaso, kakausapin din siya ng DSWD kasi daw naka-filed na to. Siguro alam niya rin sa sarili niya na po pwedeng ma-DSWD yung bata at mawala sa kanya. So ang napag-usapan namin ng ina ng bata ay hindi na sila a-attend sa last na hearing. Sa maraming pagod, abala, pera, maraming oras ang naabala. Nalinis ang pangalan ng tatay namin sa maling akusasyon. At sa huli, nakalaya ang tatay namin. Biktima ang tatay ko ng maling information at paano na lang kung dukhang-dukha kami. Paano na lang kung wala kaming tiwala sa tatay namin at sumuko kami. Pero alam namin na wala kaming sinukuan at hindi inilabang magkakapatid dalo't alam namin na kami ang tama. Nabuti na lang pinalaki kami ng magulang namin na nangangatwiran at kung alam mong tama ka, ilaban mo hanggat mapatunayan mong mali sila. Ang kwento namin ang patunay na hindi lahat ng nasa kulungan ay masasamang tao. Salamat Mami Len sa pagbasa ng aming kwento at sana maging inspirasyon sa mga taong sumusuko. Letter sender, Janice. Yung part na may nagtuturo sa bata, napakasakit nun. Dito makikita na may mga taong kayang gumawa ng kwento. Kaya sa buhay, hindi sapat yung awal. Nakakatrauma yan sa mga taong nabibiktima Na kahit natapos na yung kaso, kahit na ilabas na yung tatay mo, yung hiya, yung takot at sakit na iiwan yan. Yes, may point ka na hindi lahat ng nasa kulungan ay masama. Pero hindi rin lahat ay inosente kagaya ng yung ama. Tama yung realization mo na may mga taong napapagbintangan lang. Kaya mahalaga talaga yung ebidensya at hindi agad panghuhusga. At ang pinaka-best part ng kwento mo, paghahanap ng paraan, pag-iimbestiga, yung tiwala nyo sa isa't isa. Yan ang totoong laban ng pamilya.